Ang mga pogos, extrajudicial killings at illegal na droga. Politika lang ba o talagang masusing investigasyon ang ginagawa ng Quadcom ng House of Representatives? Kausapin po natin ang pinakapunong committee chairman ng Quadcom, si Representative Ace Barbers ng Surigao del Norte. Magandang araw, Representative Ace Barbers. Ay, magandang araw, Malu, at magandang araw din po sa ating mga kababayan. Okay. Marami pong mga batas na naipasa na itong si Congressman, ano? Pero mahalaga yung i-mention natin yung Human Security Act. At parang medyo nasa gitna ito ng conversation. So, Kong Ace, paliwanag nyo nga from the top, kanino bang ideya itong apat na komite magsama-sama at magkaroon ng joint hearings? Yan, napakagandang tanong yan, Malu, kasi nung pag-umpisa nitong 19th Congress, ay nagkaroon ng mga investigation ang Committee on Public Accounts, Committee on Public Order and Safety, Committee on Dangerous Drugs, at Committee on Human Rights. No? Yung mga committee na yan ay kanya-kanya pong topics na kanilang iniimbestigahan. Pero nakita namin after several hearings, no, na halos lahat ng mga naimbita ko sa aking komite at naimbita sa ibang komite ay halos iisa lang. No? At mukhang parang nakaka-consume ng sobrang daming oras sa ating mga taong gobyerno. So we decided, nag-usap kami at humingi kami ng guidance sa ating speaker. Ang ating speaker ay immediately sinabi na ay bay dapat gumawa tayo ng isang quadcom. This is a historic and unprecedented committee that will tackle almost practically the same issue. So, Correct. upon the guidance of the speaker, binuo namin itong Quadcom at iniisa-isa na namin yung lahat ng aming tinatalakay Okay. doon sa committee ito. Para malinaw lang ho, August 16, nagsimula kayo ng unang hearing. At ang mga Mm. topics nyo tinutukan, iba-iba ano po? Pogo? Pogo, yung Pogo ho ay illegal Pogos, no? Under the Committee on Public Order and Safety. Okay. Yung extrajudicial killings ay under naman po sa Committee on Human Rights. Yung pong mga pagbibili ng mga Chinese nationals na mga lupain dito sa atin, pagtatayo ng mga korporasyon na fake, no, na ang kanilang mga identities, they're not really Filipinos, they are Chinese nationals pretending to be Filipinos. At syempre po itong usapin sa droga na walang humpay, no, ang programa tungkol dito. Okay. Naging salasalabat at some point, ano po, yung payola para sa mga pulis at yung kaugnayan ng mga pulis na tumulong o na tumutok doon sa war on drugs at dito rin sa parang drug network, illegal drugs network. Ano pa ho ang mga bago ninyong discovery na parang sumanga na issue? Unavoidably, ganun ang nangyari. Ano po? That is correct. Kaya nagkaroon po ng halos magkakamuka at magkakaparehong investigation. Halimbawa, yung sa Pogo, no, na-discover natin na itong Pogo ay naging ugat ng maraming krimen, no, na kung saan ay may involvement ng ilang mga kawani ng PNP. No? Ito yung human trafficking, drug trafficking, nandyan po yung torture, nandyan po yung extortion, nandyan po yung kidnapping. No? At Okay. nakadikit naman dito ay itong usapin sa drugs, no? Dahil isa sa mga dinadala dito ng mga Chinese nationals nito ay yung sinasabing illegal drugs na nakikita naman natin kapag nagre-raid po yung PAOK sa mga Pogo hubs, may nakikita naman na ebidensya na nagsasabuho, no? Karamihan sa kanila doon. Okay. Ito naman pag-implement ng war on drugs ay nakadikit naman, hindi na ilalayo yung usapin tungkol sa extrajudicial killings dahil meron daw alleged, no, na reward system na pinatutupad habang pinatutupad itong war on drugs. Sa kabuuan ho, 12 hearing, ano po? At tila meron pa yatang ihahabol na na-reschedule today dahil meron pagharap sa NBI si Vice President Sara Duterte. Pakipaliwanag nga ho, ilan ang pangkalahatan, total witnesses na inyong tinawag at parang ang estimate ko ay lagpas sa 100 oras ang nagugol sa investigasyon ng Quadcom. Ay, at the average, siguro baka meron sa aming kada meeting, committee hearing, gumugugol po ang ating gobyerno ng mga 10 oras, no, at the minimum. At tama, no, mahigit 100 na po yung mga tinatawag naming resource persons.
Yung iba naman po ay pabalik-balik dahil nga consistent at continuous yung usapin. Halimbawa po sa extrajudicial killings, no? Marami pa hong mga pulis na akusado tungkol dito sa pagpapatupad na ito. Meron ding yung last naming hearing ay merong mga miyembro ng PNP na apparently sila po'y nagrereklamo na sila po'y tinanggal, no? Dinismiss sa pwesto dahil daw po sa kanilang pagkakaugnay dito sa usapin sa illegal drugs. But they are saying na hindi naman kami involved sa droga. Wala pong iota of evidence na kami po ay involved. Basta na lamang daw po silang tinanggal. Kaya nga, pinare-review po natin yan. Isa yan sa ating magiging recommendation na reviewin din po natin para naman magkaroon po ng hustisya. Kung totoo na tinanggal po sila na wala pong kabog-abog. Sa kabuuan, ang dami yung witnesses, ano po? Pero paano yung naging vetting process, yung discovery process? Kasi marami kayong mga bigla, surprise na mga witnesses. Matindi yung mga inilahad. Oo, tama, Manuno. Kasi itong mga witnesses na nagbigay ng testimony, no? Na nagpapatunay na merong mga ganitong mga pangyayari, ay hinihingian po namin sila ng kanilang affidavit, no? Yung iba po sa kanila ay pumupunta diyan na may dala na pong affidavit, no, na notaryado, at hindi naman po ibig sabihin na ito'y i-entertain namin lahat at papayagan namin magbigay ng kanilang salaysay sa Quadcom. So what we do, kapag kami po ay nakakakita ng kanilang affidavit, ay binivet po namin sila together with the legal team ng House of Representatives. Ay ini-interview po namin sila, pinag-aaralan po sila kung meron bang katunayan o mabigat na pruweba yung mga sinasabi nilang o isasalaysay nila sa harap ng Quadcom. So we don't want to commit a mistake kasi na magkaroon kami ng testigo na basta na lamang maninira siya ng mga reputasyon ng ibang tao na hindi namin na-vet. Okay. Pero parang tila ganun ho yung naganap, ano? Kasi sa totoo lang, yung mga witnesses, yung resource persons, ano po, magsisimula. Tapos magiging witnesses. Tapos magiging parang akusado. Kasi mga na-contempt kayo, may mga investiga ngayon for filing cases in court. Sa total ho, parang meron bang witnesses na parang tipong congenial o panig naman dun sa mga inaakusa? Kasi parang on balance, maraming witnesses na talagang medyo uh, tragic o parang tipong anti o hostile yung mga. Well, kami naman po kasi, as you know, Malu, we're not a court. Kami po ay masasabi po natin siguro the court of public opinion. So, quote-unquote, no? Kasi mo, ang aming layunin dito sa komite ay magbigay ng mga panukalang batas nang sa ganun ang mga ganitong klase mga illegal na mga gawain na hindi na po maulit at dapat po meron pong managot, no? So what we do is that kapag may nagsasalaysay, nagbibigay ng kanilang testimonya, ay binibigyan din namin ng pagkakataon yung mga inaakusahan na magsalita. Kaya po namin sila iniimbita. Unfortunately, some of them are not cooperative. Ayaw po nilang magsalita, no? Ayaw po nilang humarap at ayaw po magbigay ng kanilang panig. Sa amin po, ang layunin ng Quadcom ay bigyan, pakinggan, no, yung parehas na panig, no, yung panig na nag-aakusa at yung panig ng inaakusahan. Hindi po para ma-determine kung sino yung guilty. Para po makita namin yung picture kung saan po pwedeng pumasok ng Kongreso at makapagbigay po ng mga panukalang batas. Unfortunately, yung iba po ay hindi po nagkakaroon ng siguro lakas ng loob na humarap dito sa committee ito. Sa totoo lang, may mga witnesses ho ba kayo na inimbita na who would have been so important pero umayaw? At parang paano yon? Kasi may mga nakalista na inaakusahan ng major crimes. Ano po? Sino yung mga yon? Na sana nasa Quadcom hearings para makumpleto ang kwento. Well, alam mo, this is a revelation. Kasi meron ng mga 2 hanggang 3 witnesses, no, na pumunta sa Quadcom, yung iba ay sumulat, no, umarap sa amin, nagbigay ng kanilang affidavit, meron po silang sariling lawyer. No? Yung iba naman pong naghihingi ng lawyer ay binibigyan naman po namin. No? Pero sinasabi namin yan sa PAO. No? At umarap sila dun sa PAO para maalalayan sila o ma-assist sila dun sa kanilang pagsusulat ng kanilang sinumpaang salaysay.
Okay. When na-determine namin yung ibang mga kwento o yung kanilang salaysay is ika nga paano ba natin sasabihin, incredible, no, yung Ah, kanilang kwento, no, kaya nakakatakot, no. mm. Umabot kami sa punto na humingi ng assistance mula sa Camp Crame, no, na ipa-lie detector test o psychiatric evaluation itong mga witnesses na ito. At Mm. tatlo yung aming tinanggihan dahil iisa lamang ang findings ng psychiatric evaluation sa kanila. Sila po ay mga merong signs of being pathological liar. Ay ayaw naman po naming entertainin ito. At baka makasira po sa credibility itong quad. At wala na pong maniwala sa amin kapag ito ay naisalang namin. Oh, yung tatlo pong yun ano mga civilian, uniform services galing, Uh, senior government official dati? Sino po yung tatlo? Kung pwede yung i-describe at least. Base sa kanilang kwento, hindi ko na lang sasabihin kung ano sila, no? Pero base sa kanilang kwento, sila ay in the know. Kumbaga nasa loop, no? Nasa circle. Kunyari, halimbawa, yung isa ay usapin tungkol sa EJK, no? Siya ho ay in the loop, no? Maaring siya yung gunman, maaring siya yung runner or whatever, no? Yung isa naman ay witness, no? Doon sa halimbawa po, doon sa pagbibili ng mga Chinese nationals ng mga lupa, no? Na kung saan siya ay lumalabas na parang nag-assist o nagiging broker dahil kumukomission daw po siya, no? Yung isa naman ay active, no? Nasa gobyerno natin. So medyo incredible yung kanilang mga kwento. Kaya kami po ay kami po ay nagduda, no, na hindi naman siguro ganito kaganda masyado itong usapin na itong kanyang sinasabi. Kaya humingi ho kami ng assistance mula po sa NBI at saka sa PNP. Ngayon, ang magiging mahirap pong trabaho ng Quadcom, katulad ng sinabi ninyo, alamin kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino yung nagkukwentong kutsero, at sino yung parang tipong pwedeng maging matibay ang affidavit or testimonya for filing of future cases. Ano po? Meron pa kayong parang tipong amongst yourselves, parang consensus, sino yung naging best or most honest witness at sino yung parang nabasa borderline na sabi ninyo, hindi naman siguro pathological liar pero nagsinungaling at nag-recant ng kanyang testimonya. May ganun ba kayong ranking or rating kasi sa final report nyo magiging mahalaga? Yes, Malu, no, meron kaming ganong klaseng mga witnesses na tinitingnan, no. Hmm. But again, no, ang amin pong magiging dulo dito sa pag-iimbestiga na ito ay pagre-rekomenda, no, na much deeper investigation dahil kami naman po ay hindi naman po kami expert na investigador, no, and we will definitely recommend a much deeper investigation sa mga ahensya na yan po ang expertise, no. Alright. Meron mga iilan, no, doon sa aming nakausap na humarap sa komite na meron pong ika nga sa akin lamang ito, I cannot speak in behalf of my colleagues, ay medyo ika nga may bigat o may laman yung Hmm. kanyang mga sinasabi. But Alright. this opinion na nabuo sa akin, I share this with my colleagues and some of them have different opinions as well. Kaya nga, mahirap, tama ka, mahirap itong aming but whatever isulat namin dyan sa committee report na yan ay base sa one, yung Hmm. mga testimonial evidence that we were able to gather. Hmm. Pangalawa, yung mga documentary evidence na isinasubmit sa amin o yung mga ebidensyang hinihingi namin na dokumento na hindi po isinasubmit. Maaaring ilagay namin dyan na we were not able to get the side of the accused kasi hindi ho siya nagko-cooperate. No? Halimbawa, may hiningi kaming dokumento sa isang tao. Hindi siya mag-submit ng kanyang dokumento, ng kanyang patunay na siya po ay walang kinalaman, siya po ay nagtago. Uh-huh. So, yun ang mabigat. No? So, we Okay. will definitely write that and include that in our committee report. Alright. Sa binanggit nyo, testimonial evidence, yung, although hindi kayo trier of facts, ano, sabi ninyo, pero meron kayong mga testimonial evidence via affidavits. Meron din kayong documentary evidence or parang submitted documents. Gaano kadami ho yung mga malaki ang revelations o revelatory value ng mga dokumentong nakuha ninyo? I cannot say at the moment, Manu, no? Kasi siguro marami-rami eh. Marami-rami. At pagka ito'y dinikit-dikit natin o pinagdugtong natin,
ay makakabuo ito ng isang ika nga kwento na kung saan ay base sa mga opinyon ng makakabasa nito, yun o ang ilalagay namin sa aming committee report. Alright. Now let's go to witnesses na medyo talagang naging usap-usapan sa buong bayan. Ano po? Si Miss Garma, tapos former President Rodrigo Duterte. Ano po yung thinking ng komite? Sila ba'y nagpahayag ng kabuuan ng kwento talaga? Kasi we saw how ex-President Duterte was behaving like he was running the show. At may mga congressman naman na talagang nagpreno na hindi ka dapat na salita ng walang permission sa chair. Ano ho yun? Parang, did you prepare for President Duterte at the hearing? Well, honestly, Manu, no, number one, we're glad na nagkaroon ng pagkakataon na pumunta ang ating dating Pangulo at masagot no, yung mga katanungan mula sa miyembro. Number two, magandang nagkaroon ng pagkakataon na yung mga nag-akusa sa kanya ay makaharap niya o hindi kaya ay masagot niya yung mga inakusa sa kanya. No? And kaya nga lagi namin sinasabi na ito po ay walang politika. Gusto namin na magkaroon kayo ng palitan ng inyong mga paniwala o opinion sa mga issues na ibinabato. So doon naman sa preparasyon namin, we have always been consistent since day one, Malu, no? Na hindi kami, we follow strictly kung ano yung rules. We only stick by the rules of the House, no? Especially on rules of procedure in governing inquiries in aid of legislation. Dahil pag kami po yung lumabas dyan, ay hindi na po kami kapanipaniwala. Although napakahirap po na i-maintain, no, na yung minsan may mga kasamahan din po kami na medyo nag-overreach, no, o hindi kaya tumatawid, no. May ganun din naman kami mga resource persons, kaya napakahirap po i-balance. But in that particular hearing na kung saan nandyan yung dating Pangulo, nakita naman po natin na very cooperative naman siya, no? At sinasagot niya yung kanyang mga katanungan sa kanya, no? It may not probably answer directly the question of the members, but the fact remains that he answered. Without, of course, the expletives that come with it. At may punto na muntik nang magpang-abot, ano ho? Yung microphone ay para tila gustong ibato ni dating Pangulo kay dating Senator Trillanes. Tapos magkatabi si dating Pangulo at si dating Senador Laila de Lima. So the tension was there from the beginning. Pero ano pa yung nangyari doon sa muntik magpang-abot? Kasi nag-call kayo ng recess. Ano po? Ano ba yung tuloy-tuloy pa rin na merong bangayan verbally? Honestly ako, I did not witness yung commotion na yun, ano, yung kung anong nangyari, bakit nag-umpisa yung gano'n, ano. But tama ka, no, na meron talagang tension, no, na namamagitan doon sa ano na yun, no. Alam mo, hindi namin sinadya na sila po'y magtabi-tabi. Yan pong right side ng hall, yan po ay reserved for all resource persons. Kung napansin nyo, lahat po yan ay may mga nakaupo na mga resource persons. And when the former president came in, doon po siya umupo sa pwestong saan siya naupo. Kasama po yung kanyang abogado. And there are vacant seats na kung saan ay doon din naman po nakaupo si Miss Laila de Lima. Nung dumating naman po si Trillanes, wala na po siyang maupuan dun sa ano. Kinuha po niya yung upuan ng ating committee secretary. Kaya natabi ho siya doon. Wala ho kaming contrary to what others think na kami po ay sinadya namin yung ganung upuan, nagkakamali po sila. Pero the former president came with a battery of lawyers. Ano po? Parang kaiba sa mga iba ninyong resource persons kasi mukhang sila din tumulong pigilan ang dating Pangulo dahil medyo daldal siya ng daldal na walang permiso o nagbabat-in doon sa ongoing diskurso. Ano po? Mga congressmen at ibang mga witnesses. So, paano ho yun? Ang tingin niyo? Sabi niyo parang nag-cooperate. Pero nag-behave ba? Well, generally, no? Generally, sa tingin ko naman na nag-cooperate at nag-behave naman, no? Ang ating Pangulo. Kasi
ano naman wala naman nangyari kagaya ng nangyari sa Senado. Sorry, but I have to say this, no? I Uh, know. yung nangyari sa Senado, no, na kung saan ay tuloy-tuloy, no? And the narrative there was it was controlled by the resource person rather than by the committee. Hindi ho galing sa akin 'yan. I Uh, know. Yeah, that was the comment of many people, really. Oo, kaya naman na ano. And in fairness to the former president, though he came with a battery of lawyers, siya naman ho ang sumasagot, no, doon sa mga tanong. Kasi limited naman din po yung mga abogado ng mga resource persons. But knowing the president na siya po ay isang abogado, mahaba ho yung kanyang experience sa pag-aabogado, naging prosecutor din siya. So I think he was confident enough to answer yung mga katanungan mula sa membro. Okay. Pinag-usapan natin yung parang tipong sabi nyo hindi naman nag-cross ng line, ano? Pero yung ibang membro ng inyong komite. Pero sa Senado, may observation yung ilan na parang tumulay at nag-abogado yung ilang senador kay dating Pangulong Duterte. Sa inyo po yata, pero parang mas maraming matatalim ang tanong at ang pag-confront sa pag-bat-in ng dating Pangulo. Ano ho yun? Parang dahil sa aral nung sa Senate hearing, medyo mas nakapaghanda ng mas mabuti ang House. Ako personally, no, kasi ako mula pa ho nung aming third hearing, meron na ho kaming in-extend na invitation. Okay. And that's to the former president. No? And dahil hindi nga po siya nakakadalo, yung mga members po is maaari pong nag-prepare, naghanda, nag-aaral, mabuti at sa kanilang kagustuhan. Dahil I will not invite a resource person unless it is the approval of the majority. Okay. So in that case, no, meron kaming invitation sa mga senador, meron kaming invitation kay former president dahil po sila nai-implicate. Okay. So, from the beginning, sinabi naman po namin sa komite na we will only follow where the evidence leads us when we write our committee report. So in this case, the accused, the names of the accused were implicated in the affidavits. So we extended invitation. Okay. Kaya siguro dahil sa nakadalo yata ang ating dating Pangulo sa 11th na 11th na hearing na no? Since the third, nag-i-invite na po kami. Pero hindi nyo nakuha si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo na gusto nyo rin ho sanang humarap, ano? Dahil implicated or associated with some of the findings ng komite. That's correct, no? Until now, no? Kasi open-ended yung aming invitation Habang pinag-uusapan yung aming topic tungkol sa extrajudicial killings, war on drugs, nandoon po ang aming invitation sa kanila. And because of the so-called parliamentary courtesy, we respect kung ano man ho yung kanila magiging desisyon. Kung sila ba'y dadalo o hindi dadalo. Okay. Ngayon, naobserbahan ng mga tao na parang tila merong mga rising stars. Ano po? Yung talagang handang-handa, magaling, mahusay ang pag-prepare o dun sa mga committee hearings. May ilan po na pangalan na parang biglang naging makunyagi sa mga social media network. Sino-sino po yon at parang ano yung kaibahan? Bakit some of the members of the four committees are standing out even better than the rest? Well, I'm also surprised, Malu, no? Kasi nung nagkaroon nga ng ganitong committee hearing, no? First, ito po yung idea ni Speaker Romualdez, no? Na in order to save government time and resources of government employees, isahin na lang natin, number one. Number two, pare-parehas kayo ng topic, yung resource person nyo ay iisa. So, isang upuan na lang. Yun ang logic, no? And third, syempre, para the famous adage, ika nga na two heads are better than one. Anyway, kaya po nagsama-sama ito. Nakita namin, no, na may mga kasamahan sa Kongreso na itong batch ng mga congressmen ngayon, magagaling po. Sila po, karamihan sa kanila, mga bata, no? And they stood out, no? In the performance of their lifetime, their political careers, ika nga. Kasi isa naman sa trabaho ng kongresista ay yung sumali dito sa mga investigation or inquiries in aid of legislation. And they can share their opinion. Itong sinishare nilang opinion, national issues
So kapag ka na-consider yung kanilang national issues, ibang level na po ang ang achievement ng mga yan, no, pagdating sa kanilang political credentials. Pero kitang-kita na some are more prepared, better prepared than others. Ano po? Ang kaibahan din po niyan is parang tipo ngayon inihahambing ng mga tao sa pagitan ng dalawang chambers. It used to be that the Senate was the August Hall, di ba po? Na parang tipong lahat ng mga pantas natin sa legislation o sa politika sa Senado na pupunta. Pero comparatively, parang mas malaman at mas matalim yung investigasyon ng House ngayon. Do you want to comment on that? Na parang tipong mas marami kayong na-reveal, na bulatlat kaysa doon sa Senado. Doon sa war on drugs, ano ho, yun lang, yung hearing na yun. Well, in fairness naman sa mga kaibigan natin sa Senado, and some of them were also my colleagues when I started in the 1990s. No? And magagaling din naman po yan sila. At in fact, karamihan naman ng mga batas na ipinapasa ng Kongreso ay talagang madiin na tinatalakay ng bawat chamber. No? And some laws that were passed are actually sponsored or initiated by the lower house and counterpart lang yung sa Senate. Ganun din naman, no? Kumbaga equal ito mga ito. Maganda yung talakayan, maganda yung palitan ng opinion at palitan ng kanilang mga haka-haka o kuro-kuro, ika nga. All right. You're being polite. Kasi sa Senado, dalawa ho yung komite, no? Isa yung nakatutok sa Pogo at human trafficking, isa yung nakatutok dito sa war on drugs. Ano po? Paano ho magtatagpo yung findings ng dalawang chamber? Ano ba yung mangyayari? Merong Quadcom report, meron ding report ang Senate kasi si Senator Risa Ontiveros ay naglabas na ano po nung findings niya. Sino yung mga tao sa likod ng Pogo, human trafficking at war on drugs in a way? Paano po magtatagpo? Have you been talking to each other? Well, as of this time, honestly, wala pa kaming pag-uusap. Although, no, we get some information also from the hearings ng Senate. And we use this, no? That's why yung sa amin, pagka nauna ang Senate sa topic na ito, pagdating sa amin, pagtalakay ng topic na yon ay napupunto naman ng mga kasamahan yung mga tanong na gusto namin lumabas yung information to substantiate, no, yung sinabi o yung maaaring maging report ng Senado. At ganoon din naman, I'm sure, ang ginagawa ng Senate sa House, no? Kung maaari pong masabi ko na magkamuka, no? Halos magkamuka naman yung report. And doon sa mga panukalang batas na magiging produkto nito mga investigation na ito, maaari po siguro merong kaibahan. Pero doon sa punto on what recommendations we will make pagdating po sa mga accountability, maaaring pong iisa lamang po yan. All right. Now, pwede ho bang malaman in summary, 12 hearings, ano yung major findings? I know the committee report will have to be drafted pa, pero parang magkaroon lang ng giya ang mga tao. Ano ba talaga yung napurbahan ninyo? Ano yung medyo alanganin pa kayo at hindi nyo kayang sabihin with conclusive evidence, ito ang tamang naganap? Well, I will just probably say na so far, no, ang nakita namin talaga ay yung mayroon na kaming i-final na mga panukalang batas. Halimbawa po, ito pong usapin tungkol sa pagbibili ng mga Chinese nationals na mga lupain, no, sa atin. Kasi ito, hindi biro ito. No? Thousands of hectares ang involved dito. Kung ano man ang kanilang layunin, kung ba't sila bumibili ng ganong kalalaking lupa, hindi po natin alam. That's why meron pong malaking question mark na maaaring ito ba'y gagawin nilang kampo? Kasi bakit ganito kalaki? No? O ito ba'y gagawin nilang Pogo Hub again? No? Isa yan. No? Pangalawa, nakita natin, no, na bakit pa nagkaroon ng pagdami ng influx of these Chinese nationals dito. Alam natin na ugat niyan ay yung Pogo. Nagsalita po ang ating dating Pangulo, nag-file din po kami ng batas to totally ban and not allow all forms of online gambling. No? So isa ho yan. No? Pangatlo, yung itong sa extrajudicial killings, no, although ito ay binabatikos, ang sinasabi namin kasi lahat po ng pwedeng gawing let's say murder, no, pagka ito ay ang tao po ay namatay na hindi po
pinayagan ng ating Estado. Halimbawa, wala naman po kasi tayong death penalty. So any death that happens is actually a murder, no? Which is already defined under the revised penal code, no? So ang gagawin po namin is to define ano ba yung extrajudicial killings, because we don't want the EJK to remain just a term. Kumbaga, siguro mas may mabigat in the event na bumalik yung ating death penalty, no? Isa ito sa magiging tinatawag nating heinous crime din. So, Sa punto po ng EJK, kasi parang merong Human Security Act, ano po, tapos ang yes. ngayon, kung parang offenses ba to ng individual law enforcers o lawmen, o ito by state policy? This will have some bearing sa inyong hearing din po, ano, yung ICC ba on the right track? Parang sa pagpursige ng kaso ng crimes against humanity at parang hindi lang simpleng mga separate, isolated, scattered cases. I'm glad you mentioned the ICC, no, kasi ito I'd like to reiterate that the Quad, no, has already made our statement with regard the ICC na hindi po kami mag-cooperate sa kanila. Hindi po tayo magbibigay ng impormasyon o ibang ebidensya o ibang witnesses na sumailalim po sa Quadcom. Why? Because we're not a member of the ICC at the moment. Second, naniniwala po tayo, karamihan sa aking mga kasama sa Quadcom, na buhay po yung hustisya dito sa atin at nagfa-function naman po yung ating justice system. Though there are considered some kinks, no, so to speak, siyempre, hindi naman po pwedeng isurrender yung ating justice system sa grupo ng mga dayuhan na wala naman pong kaalam-alam sa ating kultura, sa ating mga insidenteng nangyayari dito. Base lamang po sila sa kanilang report na nababasa. So, we will definitely not consider the ICC, you know, as far as the Quadcom is concerned. Ibig sabihin, testimonya, affidavits, hindi ninyo ibibigay as Hindi po. provide affidavits and evidence or testimonies received, hindi po. Definitely not. No? We will not authorize the release of documents to the ICC. If the DOJ would ask for it, we will provide the DOJ. In fact, ngayon nga, habang kami po yung nag-hearing, in all the hearings, meron pong na-create na special task force ang DOJ, no? Na sumusubaybay at umaalalay sa Quadcom. Kasi halimbawa, meron kami isang witness na kagaya nung Colonel Santi Mendoza who spilled the beans against Colonel Garma. Siya po ay sinubject na sa isang preliminary investigation ng DOJ. This was done by the NBI dahil nga nag-create sila ng case build-up, no, against personalities na isalang namin dyan sa Quadcom. Okay. Pero pasintabi po, no, Congressman A, sabi ninyo, okay, the DOJ is developing or building cases. Ano po? Ang problema, mga kaso sa Pilipinas, napakatagal bago magkaroon ng final and executory ruling. Ano po? Aakyat malamang Court of Appeals from RTC, aakyat hanggang Supreme Court. Paano yung quest for justice ng mga pamilya? Parang tipong medyo mag-iintay ng 10, 15 taon? And that's exactly the kinks that some of us or most of us have identified, no, with the justice system. But of course, I'm sure the executive is now looking into institutionalizing reforms. No? Kasi nga, may kasabihan na justice delayed is justice denied. No? And this doctrine is being practiced now and implemented in some cases that are filed before the Office of the Ombudsman. No? Yung mga na-file 10 years ago, hanggang ngayon ay wala pang nangyayari, dinidismiss po nila ito on the basis of inordinate delay. No? I'm sure ganun din ang mangyayari dito sa atin sa DOJ, sa criminal cases. Yung kaibahan sa ICC, sabi nila parang state policy ang silip dito sa EJK, yung war on drugs na naganap. Kung sa DOJ track tayo, mga korte sa Pilipinas, ang magiging kawawa ho ay yung mga boots on the ground.
na parang tipong na link o naakusahan na sila yung triggerman, sila yung pumatay, sila yung nag-execute noong operations against yung mga tokhang suspects. Paano po yun? Parang lulusot ang mga senior officers, ano po, at lalo na yung mga naging author ng Oplan Double Barrel. Hindi naman po natin sinasabi na parang sila'y with conviction, talagang clearly dapat akusahan. Pero malinaw naman po, proyekto ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, implementor ang mga Director General ng PNP kasama si Senator Bato. At Payola, supposedly, naggaling daw kay Senator Bongo. Pero yun yung mga akusasyon pa ngayon. Ang difference sa korte natin, yung mga mababang ranggo, ang malamang masakote. Well, yeah, I will not argue with that particular information, Malu, kasi nga talaga naman nangyayari yan, no? Correct. But I guess we have to perhaps siguro give the DOJ now, no, a chance to really assure the public na hindi po madedelay ang pagtalakay nila ng ganitong klaseng mga kaso at hindi po madedelay yung pag-iimbestiga nila sa mga ganitong klaseng kaso. Nang sa ganun, madali po natin mapanagot kung sino yung dapat pong managot. No? I guess, para sa akin lamang, I cannot speak in behalf of the members of the committee. Ngayon no, siguro, nakita namin, ako personally, nakita ko na gumagalaw po. No? The fact that the DOJ created a special task force that consistently has been attending the Quadcom hearings, and I'm sure they also attend the Senate hearings. No? All right. Okay. Sa totoo lang po, meron namang inimbestiga noon, ano, yung DOJ sa panahon ni Pangulong Duterte, yung parang tipo yatang proof ng proportionality o parang tawag dito, parang reciprocal action. Kaso 54 cases, wala naman masyado pang naganap. Wala namang ganong kasong naisampa. At sa ngayon, parang tipong ang problema natin, it will take the whole of the DOJ workforce, the prosecution service to deal with ilan ho bang kaso? 7,000? Base sa datos ng almost 7,000 sa datos ng PNP ito. Pero sa datos ng CHR, umaabot po ng mga mahigit 20,000. All right. At lumipas na yung panahon, ano po, medyo matagal-tagal na. Yung mahirap dito is yung preservation of evidence, walang mga medical legal reports, at saka parang tipong, so ibig sabihin yung success rate na merong magkakaroon ng real prosecution ng mga kaso, baka naman false hope. Tama, no? Tama, Malu. Kasi marami pong mga insidente na wala hong police report. Correct. No? Which is a total violation of the protocol ng ating kapulisan. No? Alam naman natin, yun nga lang magpaputok ka ng baril sa New Year, merong spot Correct. report yan. No? Correct. Ano pa kaya yung may namatay? No? So, yan, talagang maaring hindi ko alam kung ano ang direksyon na gagawin ng DOJ dyan. Sinasabi nilang problema is yung custody of evidence. Mukhang hindi naging malinaw. Ano po? At saka yung protocols na dapat may pre-operation plan kasi gumawa na ito kami ng mga ulat tungkol dyan. Ano? Yung una bahagi, ang yabang talaga ng PNP. Ganito karami yung napatay. At some point, nung napuna yung war on drugs, medyo kumalma ng konti. Pero ang daming mga reports, palagi yung murder under investigation, homicide under investigation, or mga vigilantes daw. Tapos yung sabi ng mga human rights defenders, pareho yung marking ng mga baril, supposedly. So kung 7,000 napatay, dapat mayroong ganong kadaming baril nasa custody of evidence natin. Yes, that's correct. No? Kung gano'n karami yung sinasabing murder under investigation or homicide under investigation, dapat ang ebidensya niyan, halos gano'n din karami. No? Not necessarily exacto, but halos ganun din na karami. At bukod naman sa evidence dun sa crime scene, siguro yung one, dapat ma-establish yung motibo. Correct. Number two, meron bang background na ginawa o yung sinasabi nga nating COPLA, no? If this is a legitimate police operation or PIDEA anti-illegal drug operation, there must be a COPLAN. No? Correct.
Pangatlo, Tatay niyo po Batikang Police General. Ano po? opo, opo, opo. Talagang dapat siguro by your fingertips, alam niyo yung mga proseso at protocol. Ano po? I go over the information once in a while and parang tinitingnan nga natin hindi naman pwedeng ganun na lamang yun. No? Ika nga may kasabihan sila yung charge to experience Mm, Di ba? And mm, some of them are done intentionally. No? Halimbawa, meron po lumapit sa amin na wala naman kung kinalaman sa droga. Gusto niya mag-testify, wala siyang yung kanyang husband ay walang kinalaman sa droga, pero pinatay. mm, Pero ang nilagay sa report ay siya po ay isang drug lord. mm. Ganun, ganun din yung nangyari dito kay General Wesley Barayuga, no? Correct. Oh, The report of him linking him to the issue of drugs was filed belatedly. correct. Ang merong kagagawan mo niyan ay yung chief of police ng Mandaluyong who Mhm. happens to be Colonel Grijaldo, no? Oh, That time. okay. So Oh. medyo malaking question mark talaga. Napakahirap pa Malu So parang yun hong hopefulness na naibigay ng Quadcom. Baka naman mangyari hopelessness, lalo na't ganyan kadami yung mga problema, no? Parang hindi pa ho kasi, well, pinupuntahan yung issue ng nanlaban. Sa mga medical legal reports na nagawa later on ng mga independent experts, paano naman manlalaban? Nakatali yung kamay sa likod. Kaya nanlaban, pero puro sa ulo yung tama ng baril. Yun, tama ka dyan, no? Marami talagang ganyan na stories, no, na inilapit din sa amin. Yung iba nga, sa medical legal ay nakaluhod nung binarel, no? At Mhm. simula nung question yung mga tama ng bala sa ulo, Mhm. ay lahat po na nag-implement nung sinasabing ng laban o nakipag-enkwentro, nakipagbarilan, ang tama naman po ay sa puso na, sa dibdib na. So iniwasan na ho siguro yung ulo. Look. No? And that remains to be a big question mark as well. No? Mhm. Binarel sa may puso tinamaan pero nakaluhod. Mhm. Iba naman binarel sa puso tinamaan dahil habang nakahiga. No? So Mhm. maraming question talaga dito, Malu. Napakahirap po nito. And Oh. we leave it up to the expertise of the agencies that will conduct really the in-depth investigation. Do you think the DOJ is up to the parang bar of performance dito? Kasi parang konti yung tao nila. Ang dami nilang gustong gawin din sa ngayon. At tapos mga medyo matagal na itong mga kaso na to, mahirap ang ebidensya makuha, natatakot yung mga witnesses at pamilya. So paano ho magkakaroon ng pag-asa na may katarungang darating para sa mga Yan, kami naman kasi sa Quadcom, we have to give all the support that we can give, no, to the government agency in charge diyan, no. Yung hope that the Quad somehow extends, no, to the victims, kami pinagdadasal din talaga namin na magabayan kami at matulungan kami with more people wanting to expose details or witness Oh, more information that we can use as basis to recommend whatever recommendations we will make. all So, right. pare-parehas po kami, no, kami sa Quad, kami rin po ay hoping na sana po we can we can perform at the level of the expectation of our people. Yun ang aming pinagdarasal palagi. Nagkaroon ng isang panukala pero it didn't take off, ano? Parang magkaroon daw sana ng Truth Commission para talagang masubaybayan dulu-duluhang detalye at dapat maganap dun sa war on drugs. Ano ang tingin ninyo? Would Well, that we still consider that, no, Manu. In fact, baka yan ang isa sa mga recommendations namin gawin. No? May nag-propose po niyan, hindi po namin yan tinanggihan. We believe that with all this, no, nang sa ganun, patuloy kahit na mag-adjourn kami, meron pong buong Truth Commission ay tuloy-tuloy correct? yung pag-iimbestiga at magkakaroon din naman ng lakas ng loob yung iba pa na humarap naman sa Truth Commission. No? Okay. Kasi kami ho ay limited dahil kapag nag-adjourn ang Kongreso, wala na po kaming function. No? Hindi na po kami pwedeng adjourn sine die. Oh. So baka wala na ho kaming, lalong-lalo na malapit na ho yung eleksyon, no? Sa May 2025.
All right. Okay. Ngayon kung is na-mention nyo kanina yung mga panukalang batas na gusto niyo tingnan at sabi ninyo yun nga yung pag-acquire ng lupain o real properties sa mga Chinese at foreign nationals o kaya parang merong pang sabi niyo yung definition ng murder. Dapat parang maging klaro yan o AJK. Ang mga issue pa hong ibang bitin halimbawa po yung hindi sa inyo lang din pero yung kabilang komite na ng Congress na naghihiring ng confidential and intelligence funds, di ba po? Panukala na parang liquidation by certification. At sa tao lang, ang daming confidential and intelligence funds, hindi lang sa office ng Vice President o DepEd Secretary dati na si Miss Sara Duterte, all over the place. So, and then finally, yung Bank Secrecy Act. Marami ng panahon na talagang sinusubok i-lift yan kasi sa Anti-Money Laundering Council at sa FATF, yung Convention Against Corruption, isa to sa mga dahilan bakit nasa gray list pa rin ang Pilipinas. Lang tayo sa bansang may Bank Secrecy Act. So ano pa po yun? Confidential and intelligence funds. Would you agree? Was there a better legislation to regulate, monitor, and make it more transparent? And Yes, there is, no? But I will leave it up to the Committee on Good Government to make that announcement. Meron nang dinraft na batas dyan, no? okay. Meron din po mga dinadraft ngayon ng Quadcom dun sa pag-relax nung bank secrecy law, especially on this kinds of investigation involving, let's say, political personalities. No? Isa yun. Pangalawa, meron din po kaming lahat po ito isa-isa, kung di ako nagkakamali, there are around 14 to 15 proposed legislation na ilalabas namin, no, aside from those that we already filed. No, ngayong pagtatapos nitong Quad Committee at ilalagay po namin yan sa report. Marami rin pong mga proposed amendments, no, sa Passport Act kasi marami pong Chinese, no, na nabigyan na issuehan ng Filipino passport. Can you imagine a Chinese criminal, example, no, a fugitive coming to the Philippines suddenly becomes a Filipino. If he's a Filipino, he can already buy properties, he can already organize a corporation and all these things, no. Second, yung punto na final na rin namin yung tungkol dun sa late registration procedure, no? Kasi obvious, no? Yung iba 19 years old, kagaya si Alice Go, no? She filed for a late registration of birth when she was already daw 19 years old, no? Marami pong ganyan. Yung bumili ho nung lupa sa isang town sa Pampanga, sa Mexico, Pampanga, na kung saan nagtayo siya ng warehouse na meron pong 5.6 billion worth of shabu na kita, no? So Chinese din po 'yan. So perhaps several amendments dun sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Meron din pong sa Corporation Code of the Philippines na aming ipa-file. Meron din po sa SEC charter that we will also amend. No? Marami po kaming ipa-file. Kung is, pasintabi po na when all is said and done, parang ang observation ng mga tao, ang kinuyog ng Quadcom at mga investigation ng Committee on Good Governance, ano po, ng Congress, ang pamilya Duterte. Sabi nila, meron namang tama doon sa sinasabi ni Vice President Sara na ba't ako lang? Ba't hindi investigahan yung iba? Halimbawa, Pangulong BBM, may Confidential Intelligence Fund. Si Speaker, may Confidential Intelligence Fund. Bakit sila lang? Ito po ba'y sa pagtatapos, away politika lang talaga? Yung inyong ginawa na pagkuyog sa mga pamilya Duterte, impresyon ng mga tao. Yung po kasing inimbestigahan ng Committee on Good Governance ay galing po ito sa isang privileged speech, no, na dineliver ni Congressman Valeriano. Okay. No? At meron din pong resolution na final ang ilang membro ng Kongreso na ipahinto o ipatigil ang mga pagbibigay ng intelligence funds sa hindi po military o law enforcement agencies, no? And these are all included, no, doon sa ano. Nagkataon lamang po na madalas po na nababanggit ang dating administrasyon because there are policies of the
previous administration na naki-question dahil nga nagre-resulta ho ng hindi maganda. Halimbawa, no? Yung pong pagpasa ng EO Executive Order number 13 na kung saan ay pinayagan po yung paglabas ng mga pogo outside of the Cagayan Exclusive Economic Zone. No? Dahil bakit po nagkaroon ng ganun? Batas po yun. Dapat po, the executive order cannot amend an existing law. No? Isa yun. Mm-hmm. Yung pagbibigay po ng authority sa mga Chinese nationals and foreign nationals, no? Na magkaroon ng 100% full ownership on corporations that are operating online. Correct. So parang medyo, yun ang nababanggit kasi these are policies that were issued before. Alright. Pero paano nyo i-disabuse yung isip ng mga tao na ito dahil nabitak na yung unity team, ano po? At merong sabi-sabi na baka si Speaker Martin Romualdez ay gustong tumakbo na magiging sa 2028. At yun pinupuntirya ni Vice President Sara. Unfortunately, talagang naging napaka-toxic ng diskurso. Ano po? May murahan, may mga plano daw papatay, may mga sumali daw ang mga sundalo para ibagsak tong gobyernong to. You cannot make people forget na magkaaway sila. That's correct, no? Ngayon, klarong-klaro, no, na nagkaroon na ng matinding awayan dahil lumalabas na sa mga bawat kampo yung mga hate, no, hate statements, ika nga, no. Doon kasi sa usapin naman ng korupsyon, marami pong aligasyon na korupsyon, korap ito, korap ganyan. Ang amin pong pakiusap ganito, pumunta ho kayo sa Kongreso. Kung kayo po may tiwala sa Quadcom, bigyan niyo kami ng impormasyon. O bigyan niyo kung sino man yung inyong congressman na sumasakop sa inyong lugar ng mga ebidensya na gusto niyong gawin nating investigation, no? Yun ang ating pakiusap din sa kanila kasi until there are no proof nor evidence, no, confirming that there was corruption that was happening, it will remain a haka-haka. It will remain a marites, di ba? Yun ang ating, yun ang nakakalungkot kasi madaling mag-akusa All right, tama. Pero kung ang sabi ng mga tao, usually pagka ganyan, the big fish will get away anyway. So parang tipong yung mga malalaking tao talagang lulusot at lulusot, lalo na pagdating ng eleksyon. Kasi syempre, kailangan ninyo ng suporta. If you're talking about the Mindanao votes, baka parang important tilt factor pa rin ang mga Dutertes. Kayo po'y taga Mindanao. Alam nyo rin yung parang the surveys are saying na of course may tumataas na tiwala sa Pangulong BBM pero mataas pa rin ang tiwala kay Vice President Sara. And unfortunately, we're faced with the situation na parang ano ba yung papel ng taong bayan dito? Manood na lang sa sidelines? How do you propose na parang magkaroon ng parang hindi ko alam kung detente o paglilinaw o medyo preno muna at isiping muli ang taong bayan at mga issue ng bayan? I agree, no? Dapat isipin natin yung issue ng taong bayan. Kasi tayo naman po ay nasa pwesto, na iluklok sa pwesto para po magsilbi sa kanila, no? Dahil sila po ang mayorya at sila po ang nangangailangan ng suporta. Hindi naman po yung mga kamag-anak namin ng mga politiko, di ba? Sad to say that although majority of the incumbent politicians now share the same opinion with me, no, pagdating dun sa pagserbisyo sa mga kababayan nating nangangailangan, hindi naman po ito nakakarating, no, sa tamang, I don't know how to say it, Malu, pero parang dapat ito ay na-communicate. Nakikita naman po natin na may ginagawa ang ating gobyerno. At malaki po ang role ng gobyerno sa pagtulong sa ating mga kababayan. But the way to communicate this is, I think, a very important factor. Kasi alam mo, ngayon, with the advent of social media, marami yung kababayan natin Pilipino suddenly became political analyst. Naging journalist. Some of them have actually became pseudo-heroes na kung saan, kunwari ay kanilang tinutulungan ng taong bayan pero ang kanila palang objective ay dumami yung kanilang shares and likes nang sa ganun, ma-monetize nila. Analytics. No? Yung analytics na yan, no? Kailangan yung big data ang sinasabi.
So, Oo. I guess, isa nga yan na dapat pag-aralan din ng Kongreso sa ngayon. Ano bang Oo. paraan nang sa Pero, ganun mabawasan naman itong mga so-called journalists, social media journalists, and so-called critics, no? Wala akong problema kung they criticize. okay. Ako, Oo. personally, wala akong problema dyan. Kung i-criticize nila ako, wala akong. Pero yung Oo. patawan mo ako ng fake news, eh, malaking issue po yun. Eh, kasi nungalingan ho yun. And it seems that when people spread fake news, there is a big majority of the Filipinos who believe. Kasi Mhm. nga, maraming likes and shares itong vlogger na ito. Maraming vloggers eh. Mhm. Nagkaroon ng bigla ng platform sila. Okay, pero of course talaga it hurts if the commentaries or the criticisms become too personal. Ang problema ho, ang iniisip ko, meron ba kayong nakikita na paraan na magkaroon ng linaw ang mga issue na hindi kailangan magbangayan o verbally parang halos nagpapatayan sila in words and by their actions. Kasi ang nangyayari is pati yung mga tao nagkakampo-kampo pero magkakaroon ng eleksyon, so magiging toxic ba ang panahon natin? Saan manggagaling yung mediation process? Ano yung dapat gawin nung dalawang panig? That's a good question, Manu. No? Para sa akin, ako, personal ko lang na opinion nito. No? Yes, dapat una, matigil yung bangayan. No? Pangalawa, hindi ihinto yung patuloy dapat itong pag-iimbestiga sa mga tiwali na nangyari, no? Mhm. Number three, pagdating ng eleksyon, siguro dapat pumili tayo ng tama, pumili tayo ng napakahirap po kasi very subjective eh. Correct. Yung usapin na yan eh. Kaya talagang dapat manuri tayo ng husto, no? Mhm. Sikapin natin na makita ang totoong kulay ng bawat nagpipresentang lingkod bayan. Mhm. Kasi, when there are people who are eloquent and articulate in delivering speeches. Pero Mhm. iba pala ang kanilang motibo sa kanilang pagtakbo. No? So, dapat maging mapanuri, maging matalino ang ating mga kababayan. Okay, alright. Last question, Kong. Yeah. Sa totoo lang, ano ba talaga ang papel ni Speaker Martin Romualdez at ni President BBM dito sa mga ganap na investigasyon, na pagkuyog sa mga Duterte? Para lang humaging malinaw kasi not many people are happy also with the way Vice President Sara is behaving, and talking. Pero hindi niya binibitawan yung punto na ang kalaban niya rito, si Speaker Martin na gustong tumakbo sa 2028 at si President BBM na may mga pangako na napako. So, ano po yung papel talaga nila? Are they the ones directing the investigations in Congress? Are they the ones behind the focus on the Dutertes as parang the main target of inquiry? Well, number one, wala hong impluensya ang presidente natin dito sa ginagawang investigation ng Congress. Dahil bago pa man mangyari itong awayan na ito, kakatapos lang ng 2022 unity election, meron na po mga ganitong investigation. No? Pinag-isa lamang at tinawag po itong Quadcom. So wala pong influence, nor pressure, nor even instructions na magkaroon ng ganitong klaseng investigation. Yan po, malinaw po yan. At yan po ay sasabihin po yan ng ating mga kasama sa Kongreso. Number two, doon naman po sa role ng ating speaker. Hindi naman po, wala naman din pong impluensya ang ating speaker dyan. Hindi siya, I'm not trying to defend the speaker, but I just want to be clear about this. No? Halimbawa, ako, doon sa aking komite, sa Committee on Dangerous Drugs, no? Nag-iimbestiga ako tungkol sa pagpasok, pagdami, sino yung ng droga sa atin at sino yung mga nasa likod nito. Nagkataon na may mga personalities na dikit, no? Dito sa pagdami ng mga ganito. Halimbawa, yung Michael Yang, no? So nabanggit na merong Michael Yang, merong nabanggit na Alan Lim, meron pong nabanggit na former president. Hindi ko naman sinasabi, wala naman po kami sinasabi na guilty. 'Di ba? Bakit ba? Ang politiko, marami pong kaibigan. Minsan marami nagpapalitrato. Hindi mo po malaman kung sino doon. Alam nga naman pag, sir, pwede ba magpa-picture? Teka, involved ka ba sa droga? Involved ka ba sa korupsyon? Involved ka ba sa krimen? Hindi mo natin tinatanong yung gusto magpalitrato sa atin, di ba? So sa akin, honestly, and I think majority of the members of Congress will share this view. No?
wala hong impluensya si Speaker Martin dito. Siguro maaaring ang paniwala ng iba na kaya merong ganitong investigation dahil nga merong ambisyon sa politika sa 2028. Wala namang sinasabing ambisyon siya sa amin na 2028 eh. We only invite people because that is where the documentary evidence or testimonial evidence leads us. And I'm sure that also goes the same with the other committees. Wala pong impluwensya. Honestly, wala pong impluwensya. Wala pang impeachment proposal. Yan hindi ko po alam yan. Wala naman kami pinag-uusapan at kung meron mang ganung mga plano ay hindi pa ho yan napapag-usapan sa Quadcom dahil hindi po under or germane dun sa topic ng 4 na committee ito yan. Okay. So hanggang kailan po kaya pwedeng maghintay para makita ang Quadcom report? Dagdagan ko lang muna ulit, Balu, kasi kaya nga may mga accusations na ganyan. Minsan, alam mo, ang nagpapaalab ng damdamin ng ating mga lingkod bayan, ito nga ang sinasabi kong mga social media, And I'm sure you also experienced that, no? With the advent of the social media and the pseudo journalists, or they suddenly became political analysts. Ito po ang nagbibigay ng mga mainit na impormasyon. Minsan nga, gawa-gawa lang nila yun. At pag nakakarating dun sa mga principal, ay umiinit syempre ang ulo. No? In fairness naman, both sides have good points. No? So, dapat tayo bilang ang taong bayan ay mapunta lamang sa gitna. No? Yun ang tingin ko na dapat tingnan natin. And tuwan-tuwa nga ako nung nabasa ko kaninang umaga na hindi naman daw po nakaka-apekto sa ating ekonomiya itong credit rating. Oo, kasi medyo kinakabahan din po ako na baka po maapekto. But I'm glad that no less than Secretary Balisacan made that statement. And meaning na normal naman po, no? Especially kapag malapit ng eleksyon na maglabasa ng ganitong klaseng mga kwento. So, dapat ang Pilipino maging mapanuri, maging matalino. Kailan po yung report kaya? Maasahan ba to bago magpasko? Parang Christmas gift ninyo sa taong bayan? Alam mo, sa totoo lang, after 12 hearings, it seems na dapat meron na kaming draft ng aming report. So, but every time may hearing, may bagong lumalabas na we cannot ignore, no? Hindi na matapos ito. We're praying na matapos sana itong taon na ito, no? Kasi mag-break po ang Congress next month, no? Sana before we go on break, we can already file this committee report dahil sa aming paniwala naman, substantial naman yung aming information na kalap para makapag-file kami ng mga panukalang batas. Yun ang aming objective is to file this proposed legislation and of course recommend probably actions to ensure accountability of people in government. Pero parang baka pwede namang preliminary report kasi kung parang teleserye ito na walang katapusan, baka maumay na yung mga tao tapos magbe-break pa kayo. I absolutely agree. Yung iba nga ang tingin this is a telenovela Diba? Hindi ho totoo yun. Wala naman ho kaming hilig ng telenovela. It's just that tuloy-tuloy ho kasi at we cannot ignore and give the opportunity na mailabas ito dahil ito po ang paglalabas ng katotohanan Kapag pinigil po namin yan, hindi na po kami instrumento na mailabas ang katotohanan. Remember when we first started, ang sinabi namin, wala pong politika ito. The only objective is to ferret out the truth. Yun lang. Ang key ho yata ay kung may drafting committee na kayo. Sino ho kaya ang susulat at magsasalansa nung sandamakmak ng testimonya, affidavits at dokumento? Mukhang yun yung first hurdle, ano? Yes, that's correct. Sino ho yung magsusulat kaya from the committee? Sino ba yung lead sa parang ponensya? Actually dito, I'm the lead chair, which follows that the lead committee is the Committee on Dangerous Drugs. Right. So, of course, I will be supported by a secretariat with the different committee secretaries of the 3 other co-chairs. No? So, meron din pong House legal team that assists us. No? So, whatever we write in this committee report,
will be based on what we were able to gather in the committee hearing from resource persons, affidavits that were submitted to us, and of course, documentary evidence. Ang pangako namin, yan po ay may susulat namin, ilalagay po namin yan lahat sa committee report at i-recommend namin sa mga ahensyang dapat kumilos. Oh, baka kung medyo paspasan, baka makapagpasko ng maaliwalas yung inyong mga staff, at abogado. Kasi kung tatagal ho yan, talagang wala hong katapusan dahil maghihiring pa kayo, which is a good thing to do, Pero parang ang dami nyo nang nailahad sa mga 12 hearing. Kung tatagal pa yan, baka maabutan na ng Pasko, Bagong Taon, at Kwaresma. Hindi pa rin. Actually, yung sa usapin ng Pogo, we are now ready to terminate this. No? All right. Okay. Doon sa usapin ng EJK, I think siguro isa pang hearing. No? Alright. Kung sakaling matutuloy itong pag-submit ng affidavit sa amin. Alright. Kasi requirement yun Mag-submit ka ng affidavit, tingnan namin, i-vet ka namin, i-interviewin ka ng aming legal team. Kapag ikaw ay pwedeng isasalang ka namin. So, sana merong repository, nung lahat ng mga naganap. Although meron kayong house transcripts, na nilalabas naman. Pero maybe to refresh the minds of people na from Committee Quadcom Hearing 1, August 16 onward, ito yung mga nag-umapir at ito. So, I mean, that could be the beginning of a draft committee report. Yes, that's correct. No, the first hearing up to the last hearing, lahat po yan ay naka-summarize. Just as a preparatory statement dun sa aming committee report. So dun sa drug siguro, because of the developments, nag-file kasi ng kaso itong si Senator Trillanes, no? At ang kanyang final ay drug case, a violation of the drugs law, no? So, dahil nga drugs ang pinag-uusapan, pwede naming ma-consider kung ano ba yung ebidensyang meron siya. Sa ganun, makapag-recommenda rin kami sa aming committee report. Pati yung bank accounts ni Pangulong Duterte, well, yun nga, no? Nung inilabas niya yan, kami naman, we just take it as a notice. Kumbaga, we take it as an information, but use that as an evidence doon sa investigation, maaaring hindi namin magamit kasi nga wala pong certification. We have to get a certification either from the bank or from the Anti-Money Laundering Council. Kailangan na ako kasi parang tipong nakalilito sa dami ng mga isyung na ilahad sa inyong mga hearings at sa dami ng mga witnesses na resource persons na dumating, hindi mo alam ngayon napakataas ng expectations ng Quadcom. At baka naman sana magbunga yun ng tunay na magandang resulta by way of justice to the families or even clarity ng ating mga batas na malabo ngayon. So yes, tama. No? Basta kami, very clear ang aming mandato. Kami po ay hindi korte. Kami po ay hindi po nagsasabi na guilty si Juan, guilty si Pedro, guilty si Maria. Wala ho kaming ganun. We will only state for the record what we were able to gather as far as information, testimonial evidence, documentary evidence, dun ho kami pupunta. Kami ho ay hindi korte, kami ho ay isang komite na ang aming layunin ay magpasalaman po ng mga batas sa ikabubuti po ng ating bansa. Do you have an idea how many pages of documents you have? How many pages of affidavits? Is that big enough volume of documents to fill one room? Well, if I see those documents in the place where we store them, nalulula ako sa dami. Nalulula ako sa dami. That's why these are all scanned and these are all, they have soft copies also. Right. So, I cannot really say, pero marami. On that, salamatan na po namin kayo, Congressman Ace Barbers, ang punong abala ng Quadcom at representative ng 2nd District ng Surigao del Norte. Magandang araw po at good luck sa pagsulat ng Quadcom report. Maraming salamat, Malu, and thank you for having me.